Magandang araw po sa inyo. Tayo po'y gagawa ng isang kulungan ng aso. At itong gagawin nating kulungan ng aso ay malaki po. Medyo may kalakihan po itong aso na to. Isang bildan po. So, magkakating muna tayo ng mga bakal po. Para po makumpleto natin yung ating kailangan gagamitin. Ito po ng ating ginagawa ay nag-actual muna tayo ng sukat sa pinaka plastic flooring nya. At ito po ang nangyari, medyo may kalakihan pa po yung ating pinaka frame. So kailangan bawas-bawasan natin yung nya, itong steel matting. Puputulan po natin yan. Ito na po yung kanyang sukat. Putulan na natin. Yung sukat natin. Ayan po. Dito, medyo sakto lang siya. Na nakakasingit pa yung isang steel matting dyan. Okay guys, pag dikit-dikitin na natin tong steel mat na ilagay natin, idikit natin sa angle bar na media. Ito po. Pabilisan po ito ng pagwe-welding po. Okay po, tapos na po yung isa. At gagawa ulit tayo ng panibago. Kaya ang gagawin natin, binaligtad lang natin yung gawa na natin. At lagyan po natin ng panibagong angle bar. At ihinang po natin. Para po madali tayong makapagpabrikit ng isa pa. Ayan na po. Lalagyan na natin yung steel mat po. Ayan na po. Puputulin po natin yung mga nakausli kasi yung sukat po kailangan po kuhang-kuha pa rin sa unang ginawa natin para po magiging pantay ang pagkagawa. Ayan na po, naputol na po natin. Pinapantay lang po natin saglit. Ayan na po. Nihinang na po natin yung steel mat po sa angle bar na 1. Ayan na po. Tapos na po. Tinanggal natin hina at paghiwa-hiwalayin natin yung isa. Ayun, 2 na po. Ito po. Itatayo po natin tong isa. Para po ang mangyari, i-assemble natin yung kabila. Gagawin na rin natin ng kabilang side na dingding. Ito na po. Ito pong ating ginawa po pinagtapat lang po natin po ay yung magkabilang side para pantay po. At kinuha natin yung plastic na flooring para panukat po natin at para pantay po yung kabilaan po. At lagyan na rin natin ng brace po pansamantala para hindi sila maghiwalay. Ayan na po. Okay na po, medyo pantay na yung magkabilaan po. Kaya sumukat po tayo ng tamang sukat po para po sa kabilang dingding po. Yan po. Ito po ang sukat po nito 90. Bali yung kasing kabuuhan niya 120 cm po at ang kabilang side ay 90. Ito po. Ito na po yung kabilang dingding po.
Ayun na po. Ito na yung mga panglas na dingding po. Sa kabila na po. Ito, pinaiga na po natin yung ating kids po para po maeskwala natin. At nilagyan na rin natin ng bracket para hindi mangingiwi. Ayan po. I-welding na po natin yung mga dingding, yung steel matting po niya. Para po, kasi po naka-eskwala na po yan. Ayan na po. Okay na po siya. Ayan po, ito na rin yung mga, yung sasalo po sa flooring niya. Bali 12mm po yan na square bar. Kailangan po wala tayong maraming harang po sa ilalim na para pa yung mga dumi ng aso nahuhulog din kaagad. Kasi po pag makapal yung mga hasalo natin sa flooring, mahirap linisin. Kaya ito lang yung mga 12mm na square bar ang ginagamit natin dyan. Kasi dyan ipapatong yung mga plastic na flooring po. Yung pinaka flooring. Dyan lang nakalapat dyan. Yan lang yung pinakasasalo dun sa mga plastic na flooring. Wala pong maraming bakal po kasi yung dumi po may iipon kung maraming bakal ang nakasangga sa ilalim. Kaya importante yan. Okay po, break tayo muna at nagkakape muna tayo dito. Habang nag-uusap kami ni Mrs. Ito po yung aking pahinga po. May katsika-tsika. Ako lang po kasing mag-isa nagtatrabaho dito. Mainam na yung may pupunta rin dito sa aking shop. Okay po, balik ulit tayo. Medyo sinusukat na natin yung pinaka-pinto. Ito po, kuha natin tamang sukat at pinuputol na po natin yung ating magiging pinaka-pinto po. Ayan po. Ito na po yung pinaka-pinto niya kasi mahirap din sukatin yung aso kasi medyo may kalakihan kaya kailangan malaki din yung pinaka-pinto niya. Ito po, nilagyan na lang po natin ng angle bar. Ayan po. Yung ginagamit ko kasi pag nagwi-weld po ako ng steel mat, yung MIG po ang ginagamit ko kasi mas mabilis. Pagka mga solid na bakal, yun ginagamitan po natin ng stick weld po. Dalawa po kasi ang welding machine kong ginagamit. Hindi pwede yung isang welding machine na MIG na may 2-in-1. Mahirap magpapalit-palit po ng kawad ng mga kable. Kaya ginawa ko dalawang welding machine ang ginagamit ko. Isa pang stick, yung isa pang MIG. Maganda rin yung MIG, kaya lang pag naubos yung niya, MIG wire, mahirap bumili sa Shopee, matagal po. Ito po, medyo nilalagyan na rin natin ng steel mat yung pinto niya. Pinukuhanan ko lang ng tamang sukat yung pinaka-pinto para kumasya doon sa frame niya. Ayan po, sukat na po. I-weld na po natin itong niya, itong steel mat sa pinto. Ayan na po, sakto na po. Tapos na. Okay. Sinusukat po natin kung kakasya yung lagayan ng kainan ng aso. Okay po. Ito na rin yung napabrikit ko na pinaka-lock po. Bali, inaangat-angat lang po yan at may butas lagayan ng padlock. Yan po, yung pinaka-handle nya. Yan po. Lagyan lang natin ang handle. Ayan o. Ayan. Medyo nag-grind po natin yung mga pinag-weldingan po para medyo naman hindi masakit sa kamay.
Ayan po, tapos na po. At ito, ginagawa natin na nag-epoxy primer po tayo para po matibay yung ating gawa. Epoxy primer po natin. Okay po, tapos na po tayong mag-primer at ito na po yung final color niya. Color green po. Ito po kasing medyo maganda sa mata. Medyo malamig tingnan. Tamang-tama ito sa ating alagang aso na Belgian po. Ito po. Naglagay na rin tayo ng bubong. Okay po, tapos na tayong maglagay ng bubong at yung hinahasa lang po natin yung mga matatalas na mga kanto po para po walang masugatan. Ito, nilagay na rin natin yung pinaka-plastic flooring nya. Ito po, medyo makapal po itong mga plastic flooring nya kasi medyo may kalakihan po yung asong gagamit nito. Ayan po, ayos na po. Meron na po siyang flooring. At ito na po yung ating model ng kulungan ng aso po. Ayan na po siya. Okay po, naihatid na po namin yung kulungan sa may-ari po. At medyo mabigat po. Ito na po pala yung may-ari ng kulungan. Itong si Mac. Ang pangalan po ng Belgian na aso na to ay si Mac. Medyo po naninibago po siya at ayaw niyang pumasok. Oh. Marami na pong naghihintay na papasok ito. Yan, tinulungan na ni ate yung ano. May pasok si Mac. May hawak na pagkain po para pumasok siya. Nilagyan ng pagkain sa loob. Ayan na po. Ayan, nakapasok na siya. Ayan, pwede na tayong lumapit po kasi nasa loob na siya ng kulungan. Kanina po ayaw kong dumikit kasi baka dadambahin ako. Ito na po. Sige na ni. Max. Mac. Nanakay bagong bahay ha? Ito na po pala si Mac. Oh, medyo nagalit ito sa akin. Bakit ako gumawa ng kulungan niya? Ito siguro ang iniisip niya. Kaya tumatahol siya sa akin. Galit na galit siguro. Ba't Salamat. Sige, salamat. Tapos na po at nagpaalam na po tayo.